Sinisira kita, tinanong bakit ako ba? Ikaw ay nakilangan, tinanong ko ay nag-iba. Sana ngunit ka Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kapatid, sa lahat po ng ating mga ka-Bible study. Dito po sa ating programa, ang Mabuting Daan Worldwide Bible Study sa Facebook Live, sa YouTube Live, linggo po ng September 21, 2025. Sa kalooban po ng Panginoon, live ang ating Bible study na isinasagawa mula po rito sa lungsod ng Baliwag, sa lalawigan ng Bulacan. Tayo po'y napapanood ng ating mga ka-Bible study dito sa Pilipinas at ng mga ka-Bible study natin sa abroad sa pamamagitan po ng live streaming ng Facebook at ng YouTube. Wine-welcome po natin ang ating mga ka-Bible study dito po sa YouTube Live. Meron pong 20. At sa Facebook Live po ay ating inaantabayanan yung ating mga ka-Bible study. Wala tayo sa Facebook Live. Sige, pakishare na lang natin uli ang link ng ating video sa YouTube Live para po yung mga nasa Facebook ay dito muna lumipat sa ating YouTube channel. Ayan, sa kasalukuyan po, meron na po ngayong 22 na mga ka-Bible study sa YouTube Live. Pakishare lang po natin ang link ng ating video sa ating mga kamag-anak, mga kaibigan at mga kakilala. Sa mga bago pa lamang po sa ating YouTube channel, kung pwede pong makahingi ng favor na kayo po'y mag-subscribe.
Lagi po kayong mag-subscribe para po kayo po ay mabigyan palagi ng notification ng YouTube pagka tayo po may live streaming at meron tayong bagong upload na video. Salamat din po sa ating mga kapatid na dumalo po dito sa ating pagkakatipon, sa ating bahay-sambahan. Ang atin pong lugar ay dito po sa Rafaela Homes, Barangay Makinabang, Baliwag, Bulacan. At meron nga po tayong isang ka-Bible study na personal po ngayong nandito, dumalo sa ating pagkakatipon. Madalas po siyang nakakasama po sa ating Bible study, yung ating pang Martes at pang Webes. Personal po ngayon siya sumadya dito, si Brother Cedric na Delim. Yan. Nakaharap ko na rin siya ngayon ng personal. Kaya sa mga nandyan po sa ating Bible study, kung malapit lang naman kayo, punta po kayo dito sa Baliwag, Bulacan. Yung mga nakachat ko nung nakaraan, mayroong taga Santa Maria, Bulacan, mayroong taga Paumbong, Bulacan. Sabi ko, pumasyal kayo dito at tayo magkita-kita rin. Nung nakaraang Miyerkules ba yun o Webes, 2 pastor pa ang naging bisita ko Pinasyalan po ako dito ng 2 pastor, taga Bustos, yung isa naman taga San Ildefonso. Nakipagkwentuhan lang sa akin at nagtatanong din tungkol sa Biblia. Dumating dito mga 3:00 ng hapon. Nung magpaalam 6:00 ng gabi. Oo, ganun ho katagal yung aming naging fellowship. Ako naman po kasi pagdating sa mga pastor, kaibigan naman natin yung mga yan. Pag ako'y pinasyalan dito ayan, magkakapi lang kami dito. May dala silang hopya. Di nagkaigi na kaming magkakausap ng Webes. Ayun. Salamat po dyan sa mga ka-Bible study natin. Di ko na po kayo iisa-isahin Ako po kasi pagka-araw ng linggo, walang kasama Hindi ko kasama si Brad Edwin pagka Martes at Huwebes, hinahayaan ko na siyang bumati doon sa mga nanonood, yung mga nagpapa-shout out. Basta ang akin pong shout out sa lahat ng mga nasa abroad, sa lahat ng mga nasa Pilipinas, na nasa online ngayon. Tayo po ay mag-umpisa na dito po sa ating paksa na atin pong ipagpapatuloy. Kung nakahanda na po ang ating mga ka-Bible study, kung bakit hindi sa ang dating daan, kundi sa ang mabuting daan, nararapat lumakad ang mga taong ibig maligtas ayon sa Biblia. Yan po yung ating paksa na ipagpapatuloy sa umaga pong ito. Salamat pala dyan kay Brother DJ Logix. Noong nakaraang Biyernes, doon sa kanyang programa, Pause and Ponder, ito pong ating paksang ito kanyang pinlay doon sa kanyang programa ng Friday. Humingi siya sa akin ng permiso, Brother Willie, nagandahan ako dyan sa paksa mo na yan. Marami ikang mga nanonood din sa aking program, mga closet and exiter sa MCGI. Brad Willie, maganda ika yung paksa na pinaksa mo, mapakinggan din nila. Pwede ko bang yan ma-i-play sa aking programa? Sabi ko, pwedeng-pwede ka ho kapatid. Nasa iyo ang aking permiso para gawin yan. Kaya noong Friday night, pinlay po niya. Marami ngang nanood. Mahigit 50 rin yung nanood sa kanyang program. At halos naman lahat po nandoon natuwa. Dito po sa paksang ito. Sabi nila, Brother Willie, dun sa mga comment na nabasa ko, salamat ikat na intindihan namin ngayon yung paksang ito na yung pinaglingkod. Kasi kung tayo po'y magbabalik aral, mga kapatid, tayo po'y magre-review lang
Yun po kasing ang dating daan na ginamit ni Brad Eling pamagat sa programa sa radyo television. Ang talatang pinagbatayan ni Brad Eli, yung Jeremias 6:16. Pagka binasa natin yung talata, ganito ang sabi ng Panginoon, magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo at ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung saan nandoon ang mabuting daan at magsilakad kayo roon at kayo'y mga kakasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Ito po mga kapatid, mga ka-Bible study, yung talatang ginamit ni Brad Eli para dyan sa ang dating daan na yan. Jeremias 6:16. Pero pagka ating binasang maigi yung talata, wala namang ang dating daan dyan eh. Amen. Yung mga nandyan po sa online, sige nga po, meron ba kayo dyang nabasang ang dating daan? Walang ang dating daan dyan. Ang nakasulat dyan, ang mabuting daan. Doon pa lang po mga kapatid, agad nang na-appreciate noong mga nanood doon sa programa ni Brother DK Logics. Wala nga kang ang dating daan sa Jeremias 6:16, ang mabuting daan ang nakasulat. Ngayon, yung kakong ang dating daan, gusto nyo ng letra por letra, nasa Job 22:15. O babasahin natin ang Job 22:15. Iyo bang pagpapatuluyan ang dating daan na nilakaran ng mga masamang tao? Nasaan po ngayon yung ang dating daan, letra por letra? Ay wala sa Jeremias 6:16. Nandito po sa Job 22:15. Ngayon, yung ang dating daan na tinutukoy po dito sa talata na salita ni Elipas. Sa talatang 16, pagka ating itinuloy, na siyang mga naalis bago dumating ang kanilang kapanahunan, na ang patibayan ay nahuhong parang agos. Yung tinutukoy ni Elipas na ang dating daan na nilakaran ng masasabang tao, sila po yung mga naalis dito sa lupa, tinangay ng agos. Ito po yung bahasa panahon ni Noe. Mga kapatid, mga ka-Bible study, yung masasabang tao, sa panahon ni Noe, nilipol ng Diyos sa pamamagitan ng baha. Sila po ang tinutukoy ni Elipas na ang dating daan. Amen. Ngayon, si Brad Eli, noong yan po'y gamitin noong ibang mga pastor na tumututol kay Brad Eli noong araw. Ang sagot ni Brad Eli, si Elipas ang nagsalita dyan, kaaway ng Diyos. Hindi dapat yan paniwalaan, hindi dapat natanggapin. Natatandaan niyo po yon. Ganun lang sinagot ni Brad Eli yung mga tumututol sa kanya nung araw Kahit yung kanyang mga dating kasama sa haligit suhay, ginamit din yan. Yung Job 22:15. Yung mga nakasama dati ni Brad Eli sa programa sa radyo ni Don Manolo Papis, ginamit din ng Job 22:15. Ang sagot ni Brad Eli, kaaway ng Diyos si Elipas, hindi dapat paniwalaan, hindi dapat tanggapin ang kanyang sinabi. Kasi ang pinagbatayan ni Brad Eli, Job 42:7. Kaya niya minarka na kaaway ng Diyos si Elipas. Ano ba yung talata na nakasulat sa Job 42:7? At nangyari na pagkatapos na masalita ng Panginoon ang mga salitang ito kay Job, sinabi ng Panginoon kay Elipas na Timanita, ang aking poot ay nag-aalab laban sa iyo at laban sa iyong dalawang kaibigan, sapagkat hindi kayo nangagsalita tungkol sa akin ng bagay na matuwid na gaya ng ginawa ng aking lingkod na si Job. Ayan
ang Diyos ay napuot dito kay Elipas. Kaaway siya ng Diyos. Kaya yung sinabi ni Elipas na ang dating daan ay nilakaran na masamang tao, mali si Elipas doon. Yan. Hindi dapat tanggapin at paniwalaan si Elipas sapagkat siya kaaway ng Diyos. Ang ginawa ni Brad Eddie, diniscredit itong si Elipas. Character assassination ang ginawa ni Brad Eli dito kay Elipas para siya mawala ng kredibilidad. Para wag siya paniwalaan. Pero nung ipagkaloob ng Panginoon, mga kapatid, mga ka-Bible study, itong tamang pagkaunawa tungkol dito kay Elipas. Kasi pag alis ko po sa MCGI, binalikan ko po itong talatang ito, sabi ko, talaga pang kaaway ng Diyos itong si Elipas. Hindi dapat paniwalaan, hindi dapat tanggapin yung kanyang sinabi tungkol sa ang dating daan. Nung akin pong pag-aralan yung nasa 22:15 ng Job, tinuloy ko hanggang 16, sabi ko, tama pala si Elipas. Tama sa sinabi niya na ang dating daan, nilakaran ng masasamang tao sapagkat sila yung mga nilubog sa baha sa panahon ni Noe. Amen. Ibig sabihin, ang sinasabi ni Elipas ay historical facts. Katotohanan dahil yun po ay kasaysayang naganap. Amen. Yung mga nasa online, amen po ba? Ngayon, ano yung sinasabi ni Brad Eli na si Elipas ay kaaway ng Diyos, kaya hindi dapat paniwalaan yung sinabi niya tungkol sa ang dating daan. Noong balikan ko po yung Job 42:7, tama na napuot ang Diyos kay Elipas at sa kanyang dalawang kaibigan, kina Sopar at Bildad. Itong tatlong ito ay mga kaibigan ni Job, mga kapatid, mga ka-Bible study. Ngayon, ano ba ang dahilan kaya napuot ang Diyos dito sa tatlo? Sa tatlong kaibigan ni Job. Sabi po ng Panginoon, ng aking puot ay nag-aalab laban sa iyo at laban sa iyong dalawang kaibigan, sapagkat hindi kayo nangagsalita tungkol sa akin ng bagay na matuwid. So ano po ba yung dahilan kaya napuot ang Diyos dito sa tatlo? Kasi sila po ay nagsalita tungkol sa Diyos ng bagay na hindi matuwid. Hindi tama yung mga sinabi nila tungkol sa Diyos. Ano po ba yon? Kasi nga si Job, pagka ating binasa ang kanyang kwento, namatayan ng mga anak. Tama po. Nawala pa yung kanyang mga ari-arian, mga alagang hayop, patay din lahat. Tama po. Tapos, nagkasakit pa si Job. Nagkaroon ng bukol ang kanyang katawan. Mula ulo hanggang talampakan, may bukol. Tama po. Ngayon, nung nabalitaan ng kanyang tatlong kaibigan, yung mga masamang nangyari sa buhay ni Job, pwede ho bang paki-silent nyo lang yung inyong phone? Nyo lang. Silent. Ano ba ang nangyari? Nabalitaan ng tatlong kaibigan ni Job, yung nangyari sa kanya. Pumunta yung tatlong kaibigan ni Job, sina Elipas, Sopar at Bildad, na dapat sana ang gawin ng tatlong kaibigan, si Job palakasin ng loob. Dahil siya nga ay down na down di po ba? Bagsak si Job ang nangyari yung tatlong kaibigan mga judgmental pala. Judgmental. Sabi kay Job, nung tatlo, Job, kaya ka nagkaganyan kasi masamang tao ka. Pinaparusahan ka ng Diyos. Makasalanan ka kasi pagsisihan mo mga kasalanan ginawa mo. Di ba ikaw, merong babaeng bao, humihingi sa'yo ng tulong. Pinasin mo ba? Hindi. Merong ikang ulila na humihingi ng tinapay, hindi mo pinakain. Kaya nagkakaganyan ka. Dahil sa masamang tao ka, makasalanan ka, at pinaparusahan ka ng Diyos. Magsisi ka, Job.
Ano po ba ang totoong pangyayari? Wala namang kinalaman ng Diyos dun sa mga kamalasan sa buhay ni Job. Ang may kagagawan sino? Si Satanas. Humingi lang ng permiso si Satanas sa Diyos para magalaw niya si Job. Yung kanyang mga ari-arian, yung kanyang mga anak, pati nga si Job, nagbigay ng permiso ang Diyos. Ang bili lang ng Diyos, huwag mong papatayin si Job. Kasi nga, nag-usap ang Diyos at si Satanas. Ipinagmamalaki ng Diyos si Job, kanyang matuwid na lingkod sa lupa, walang kagaya. Matuwid, sakdal, natatakot sa Diyos, humihiwalay sa kasamaan. Job 1:1. Ito ngayon si Satanas, challenge ang Diyos. Kaya ka lang naman pinagtatapatan ni Job kasi pinagpapala mo siya. Alisin mo lahat ang kanyang tinatangkilik, itatakwil ka na niya. Sige, pinayagan ng Diyos si Satanas. Lahat ng kanyang tinatangkilik, inalis ni Satanas. Pero si Job nanatiling tapat sa Diyos. Tapos nagkita uli ang Diyos saka si Satanas nag-usap. Eto si Satanas humihirit pa, huling hirit. Sabi ni Satanas sa Diyos, ngayon ito naman ang gagawin. Saktan naman ang kanyang laman at itatakwil ka na ni Job. Sabi ng Diyos, sige, huwag mo lang siya papatayin. Kaya pag alis ni Satanas, agad niyang binigyan ng sakit si Job. Pinatubuan ng bukol ang buong katawan. Yun po yung sinasabi natin. Kaya nagkamali. Itong tatlong kaibigan ni Job, doon sa mga sinabi nila kasi ang Diyos ang kanilang itinuturo na may kagagawan doon sa mga masasamang pangyayari sa buhay ni Job. Naintindihan po ba natin? Kaya ang Diyos naman nagalit. Nagalit sa tatlong kaibigan ni Job kasi ba't siya ituturong gumawa kay Job ng mga masasamang pangyayari, si Satanas ang may kagagawan nun. Pinahintulutan lang ng Diyos. Amen. Maliwanag po sa mga ka-Bible study natin sa online. Ngayon, ano sabi ng Diyos ngayon dito sa tatlong ito, sa talatang 8? Kasi si Brad Eli, huminto lang sa 7 Hindi tinuloy Sa talatang 8, kaya't magsikuha kayo sa inyo ngayon ng 7 buyang baka at 7 lalaking tupa at magsiparoon kayo sa aking lingkod na kay Job at ihandog ninyo sa ganang inyo na pinakahandog na susunugin at idadalangin kayo ng aking lingkod na si Job. Mga kapatid, mga ka-Bible study, kung itong tatlong ito na mga kaibigan ni Job ay mga kaaway ng Diyos, ba't naman ang Diyos nag-utos na sila maghandog ng mga hayop na susunugin? Tapos, ba't naman si Job ipapanalangin yung tatlong kaaway ng Diyos? Naloko na. Paano si Brad Eli naging most sensible preacher? Naman. Most sensible preacher. Dati nga, the only sensible preacher Napuna ko lang Dati kung introduce ni Josel yan the only sensible preacher in our time. Brother Eli Soriano. Palakpakan niyo mga fanatics. And pag alis ko sa MCGI, sabi ko, the only sensible preacher si Brother Eli in our time. Sabi ko, kawawa naman kayong lahat dyan. Mula ka ako kay KDR, kay Danny, kay Josel, lahat ng ministro, lahat ng manggagawa. Si Brad Eli lang ang only sensible preacher. Hindi kayong lahat nonsense dyan. Ganun lang ganun ko lang sila. Inano dyan Nung madinig nila yung sinasabi ko, alam nyo ang nangyari? Hindi na ginamit yung the only sensible preacher. Ang ginamit na lang, hashtag, the most sensible preacher. Ayan, hashtag, kinakalat nila sa social media, sa Facebook, sa Twitter.
Eh, most sensible preacher, papasa ba si Brad Eli dito? Ha? Paano naging most sensible preacher para kay Brad Eli, yung sina Elipas kaaway ng Diyos? Sabi ko, paanong kaaway ng Diyos itong si Elipas, Soparat Bildad, mga kaibigan sila ni Job. Si Job, baka ako ay makikipagkaibigan sa mga taong kaaway ng Diyos. Naintindihan niyo po mga kapatid? Pwede bang si Job, ang pakilala ng Diyos lalaking sakdal, matuwid, natatakot sa Diyos, humihiwalay sa kasamaan, makikipagkaibigan sa mga taong kaaway ng Diyos? Hindi pwede yun. Tama po. Kaya hindi pwedeng most sensible preacher si Brad Eli. O tapos, ito pa. Sabi ng Diyos, dito sa 3, maghandog kayo ng mga hayop na susunugin. Kung kaaway ng Diyos yung 3, ba't naman uutusan ng Diyos maghandog sa Kanya? Tama po. Sabi sa Kawikaan 15:8, ang hain ng masama, kasuklam-suklam sa Panginoon. O naintindihan niyo po mga kapatid, mga ka-Bible study, paano tatanggapin ng Diyos yung hain ng mga kaaway ng Diyos? Tama po. Siya mismo nag-utos. Maghandog kayo. Tapos puntahan niyo si Job na aking lingkod. Idadalangin niya kayo. Kaaway pala ng Diyos, bakit naman idadalangin pa ni Job? O kaya dyan pa lang, mga kapatid, mga ka-Bible study, yung mga nanood nung Biyernes ng gabi, sabi nila, na debunk ni Brad Willie yung matagal na naituro sa atin ni Brad Eli. Na na dengue tayo ni Brad Eli. Akala natin ginto, tanso pala yung ating natutunan kay Brad Eli na yun. Ayan po mga kapatid. Kaya ito pong aking sinasabi sa inyo ngayon, mga 2010, 2011, napaksa ko na po ito. Na-i-upload na po yan sa YouTube. Kaya lang, nung mapakinggan ni Brad Eli yung aking paninindigan dito, ang ginawa ni Brad Eli, kinopya lang niya, dinownload. Pagkatapos siya makopya, pinabura na ni Brad Eli yung aking video. Yung aking channel sa YouTube, pinasara. Maraming mga inutusan para magreklamo, para mapatanggal yung aking YouTube channel, yung aking mga videos. Alam na rin ni Brad Eli itong aking stand Kaya lang, hindi na lang niya ito pinansin. Hindi niya sinagot. Ang naging kilos na lang ni Brad Eli, maipatanggal yung aking YouTube channel, maipabura yung aking mga videos. Ayon. Kasi nahirapan si Brad Eli sa argumento ko Tapos nandyan pa yung si Apostol Pablo nung magturo at sumulat sa mga nasa Korinto. Ginamit niyang referensya itong si Elipas. Paano kaaway ng Diyos si Elipas mismong si Apostol Pablo ginamit niyang referensya. Yung salita ni Elipas, unang Korinto 3:19, mga kapatid, mga ka-Bible study, basahin natin ang talata. Sapagkat ang karunungan ng sanglibutang ito ay kamangmangan sa Diyos, sapagkat nasusulat, hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang katusuhan. May kasulatan na ginamit si Apostol Pablo. Referensya niya. Nang siya po'y sumulat sa mga nasa Korinto. Ano po yung kasulatan na yon? Mababasa po sa Job 15, sa 5:13 ng Job. Ito po yung kasulatan. Kaniyang hinuhuli ang pantas sa kanilang sariling katha at ang payo ng suwail ay napapariwara. Yang kasulatan po na yan sa Job, ang nagsalita po ay si Elipas.
Kaya paano tayo maniniwala kay Brad Eli na si Elipas ay kaaway ng Diyos? Si Apostol Pablo, nung magturo, sumulat sa mga taga-Korinto, si Elipas, yung salita ni Elipas, ay ginamit na referensya ng Apostol Pablo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ayan, mabigat po yung mga ano na yan, yung aking mga argumento na yan. At alam na alam niya ni Brad Eli. Alam na alam niya nung kanyang mga kasama. Kaya ano po nangyari mga kapatid? Ano po ang nasaksihan? Noong 2021, nang pumanaw si Brad Eli, February ng 2021, tama po? Ano nangyari? Yung mga dating daan na karatula, signage sa mga coordinating center, sa mga lokal. Nandyan pa ho ba o wala na? Wala na. Wala na. Binaklas na nila, ano po? Tinanggal na, pinalitan na ng MCGI. Tama po? Maraming mga exiters, closet. Mini-message ako, Brad Willie, matagal ka sa MCGI, kasama ka sa programa nung araw, ang dating daan. Bakit kaya, Brad Willie, wala na yung ang dating daan ngayon? Nung araw taon-taon may selebrasyon, yung anibersaryo, pwedeng ano. Tapos yung mga Bible exposition, ang dating daan, Bible exposition. Di ba? Yan lagi ang ginagamit Nawala Bible exposition nung mamatay si Brad Eli. Pati yung mga karatulang ang dating daan, nawala na rin. Samantalang noong araw, sabi ni Brad Eli, ang kanyang utos sa lahat ng lokal, coordinating centers, maglagay ng karatula ang dating daan. Kasi yan ikakilala ng mga tao. Para pag nakita yung ang dating daan, alam nila. Yan nga yung programa sa radyo, television. Kaya nga si Kapede, ngayon, kasama natin ngayon, doon sa kanyang bahay sa Sabang, sa Rio Vista Subdivision, nagpalagay si Kapeding ng karatula doon, ang dating daan. Di ba? Tapos sila ni Brad Edwin ang nagkabit. Nung maikabit na yung karatulang ang dating daan, hindi nakita ng mga taga-subdivision. Kita nila ang dating daan. Sabi ng mga taga-subdivision, mga kakilala ng Kapeding. Sabi, ang bait talaga ng Kapeding, Ito talagang mabait siya. Birumika, nagpalagay pa ng karatula. Talagang walang kaligaw-ligaw. Ang dating daan, papunta sa ilog. kasi doon sa subdivision na yon, meron pong ilog doon ilog. Para ka makarating sa ilog, dadaan ka roon sa gilid ng bahay ng Kapeding. Kaya yung mga papunta ng ilog, ang sabi, ang bait talaga ng Kapeding. Talaga kang nilagyan pa ng karatula, ang dating daan papunta sa ilog. Wala ikaw kaligaw-ligaw. Gayon. Sabi ko na sa mga, mga nagme-message sa akin, sige ka ako, sasagutin ko yung inyong katanungan kung bakit nawala ang dating daan. Kasi nung araw, di ba, namamayagpag ang dating daan, sa radyo, television. Lalo pagka kinakanta na Kapeding yung mga kawal ni Kristo Jesus, ayun na at ating ibantog ang pagkabayubay niya sa krus. Nang ang sala natin matubos, hayo na't ating ipagdiwang, aral niyang tanging kaligtasan. Sa lahat ng dako ay isigaw ang gintong aral. Sa taong nangadidiliman, nagang puso't isip mabuksan, upang tamuhin nila't makamtan
ang langit na kaharian. Yan, di ba, no? Pag yan ay umaawit na, talagang ang kapedig masiglang masigla nung araw kasi talagang yan yung team song nung programa. Brother Willie, nawala nga ang dating daan mula nung mamatay si Brad Eli. Ano kaya ang dahilan? Sige kako, hintayin nyo at malalaman nyo dahilan. O ngayon, dito sa inyong mga napakinggan, mga kapatid, mga ka-Bible study na mga nilatag kong argumento. Alam nyo na sagot kung ba't wala nang ang dating daan ngayon. Alam nyo na po sagot. Paano pa nila gagamitin yung ang dating daan? Hindi na nila kayang ipagtanggol yan. Tama po. Sino pa ngayon ang tatayo para tindigan at ipagtanggol ang dating daan? Pwede bang si KDR ipagtanggol yan? Nakatago na nga sa aparador si KDR Di ba? Hindi nga sumubok mag-Bible exposition di ba? Tapos ngayon siya lilitaw para ipagtanggol ang dating daan. Meron bang sa mga ministro, KNP, na kaya pang ipagtanggol ang dating daan? Hindi. Hindi nila kayang tindigan yan. Ang masaklap pa, ang maraming mga pastor, maraming mga ibang grupo na nanonood sa ating programa, natuto na rin ng argumentong ito. Kaya hindi na rin sila haharap kahit ganito Tama po. Sila haharap pa sa ibang mga grupo para ipagtanggol ang dating daan? Hindi na. Bakit? Alam na rin ng ibang mga iglesia kung papaano sila masusukol. Di ba? Yung kanilang stand, natutunan kay Brad Eli, si Elipas, kaaway ng Diyos. Ano yun? Hindi na pwede yun. Bakit? Kasi meron tayong mga batayan, hindi kaaway ng Diyos si Elipas. Inutusan pa maghandog. Pinapunta pa kay Job para maipanalangin. Tama po. Tapos ginamit pa ni Apostol Pablo na referensya si Elipas. Kaya ano na lang ang ginawa ni KDR pagkatapos pumanaw ng tiyuhin niya? Napag-isipan ni KDR, tagilid ako rito pag itutuloy ko ang dating daan ni Uncle. Ako sasalo ng problema, di ba? Kaya yun na lang, mag-rebranding na lang tayo. Alisin ang dating daan, palitan ng MCGI. Di ba? Yun na lang naisip ni KDR. Kasi sabi niya, ano ba naman itong iniwan sa akin ni Uncle, sakit ng ulo pala. So bakit ang ulo ko, di wag na lang nating gamitin ang dating daan. Pero tuloy ang negosyo. Tuloy ang negosyo. Di ba? Yung sinasabing the legacy continues, hindi totoong may legacyng pinagpapatuloy pagdating sa pangangaral ng mga salita ng Diyos. Nawala nga ang dating daan. Walang Bible exposition, di ba? Anong legacy continues? Brad Willie, yung pamimigay ng lugaw, hindi naman yan hindi naman dyan nakilala si Brad Eli, yung pamimigay ng lugaw. Si KDR, nilulugaw utak ninyo. Huwag kayong magagalit sa akin huwag kayong mapipikon. Brad Willie, nakakapikon kasi tawa mo. Pagpasensahan nyo ni tawa ko. Huwag niyo na pansinin kung yung tawa ko nakakapikon. Ngayon, ang nangyari, hindi na pinagpatuloy yung legacy ng ang dating daan. Kaya tapos na rin yung anibersaryo, di ba? Dati pinagmamalaki nila na the longest running religious program ang dating daan. Pero natapos noong 2021 nang si Brad Eli pumanaw. Pero ang nangyari, ang ipinagpatuloy ni KDR nung kanyang mga kasama, yung negosyo. Negosyohin ang MCGI. Yun ang ipinagpatuloy. Kaya sila busy-busy, punta ng punta sa iba't ibang lugar sa abroad.
Pag pumunta si KDR sa abroad, talaga namang sumasakit ang katawan, sumasakit ang bulsa ng mga miyembro eh. Talagang sabi, Brad Billy, totoo pala sinabi mo. Hindi pala Timoteo, Simoteo talaga. Simot kami rito. Kasi pinapakilala si KDR daw ang Timoteo eh. Si Brad Eli ang Apostol Pablo eh. Sabi ko, hindi totoong Timoteo, Simoteo yan. Nung una, galit sila sa akin. Naiinis sila na madinig na Simoteo. Nung makarating sa lugar nila, totoo nga pala nga yung sinabi ni Brad Willing, Simoteo. Kasi nasimot tayo dito eh. Yan ang sinasabi ko na ang ipinagpatuloy yung pagninegosyo, pagpapayaman. Samantalang yung iglesia, yung samahan nila, yun ang naghihirap. Yun ang walang naipupundar. Ngayon, magandang balita po mga kapatid. Yung pangako ko nung nakaraan, na kapag lumabas na ang titulo nito pong lupa na nabili po ng samahan, nakapagpatayo tayo ng bahay-sambahan ng chapel. Sabi ko nung mga nakaraan, basta lumabas lang ang titulo, ipapakita ko sa inyo. Ngayon pong araw na ito, ipapakita ko po sa inyo. Mga kapatid, mga ka-Bible study. Babasahin ko po sa inyo ngayon, nakikita nyo sa screen. Ang TCT, Transfer Certificate of Title. Number 039-202-501-2469. Ito po yung titulo ng lupa na noong Biyernes lamang po lumabas. Nakuha po namin ni Brad Edwin. Ngayon, ipinapakita po dyan yung titulo. Ngayon, sino may-ari? Sino may-ari? Doon na tayo sa owner. Ipakita agad natin. Owner. Members of the Church of God in Jesus Christ Universal Incorporated. Praise the Lord. Hallelujah. Ayan po mga kapatid, mga ka-Bible study. Ang aking payagan nyo ako pong magmalaki ngayong araw na ito. Maipagmalaki po sa inyo yan. Sa biyaya po ng Panginoon, sa kanyang pagpapala, pinagkaloob po niya yan sa iglesia, sa pagsasama-samang ito. Na tayo po ay nakapagpundar ng ari-arian ng samahan. Amen! Praise the Lord, hallelujah. Kahit po yung aking mga kaibigang pastor makita yan, ay binati po ako, Brother Willie, congratulations sa inyong grupo. Sabi ko, to God be the glory po. Ang Diyos po ako ang may may bigay po niyan. Noon nga ako'y mapuntahan ng mga pastor dito noong Huwebes. Nakita nila itong ating chapel. Brad Willie, maayos, maganda. Ay, opo kako, ito ho kako'y galing po sa kusang loob. Kusang loob na pagbibigay, kusang loob na donasyon ng mga kapatid, sa kakako ng mga nagmalasakit. Brad Willie, wala ditong ikapo. Hindi ko ho kako tinuturo yung ikapo na obligatory. Wala hong ganun. Kusang loob lang po yan. Sabi ko, magkano inabot ito, Brother Willie? Sabi ko, lupa, saka po itong bahay-sambahan, nasa 3 milyon na po mahigit. Naku, tuwa-tuwa yung mga pastor. Sabi, sana kami rin magkaroon ng ganito. Yun po mga kapatid, mga ka-Bible study. Ipinapakita ko lang po sa inyo, na yung hindi nagawa ni Brad Eli, at nung pumalit sa kanya, na yung mga nabibiling property ay ipangalan sa iglesia. Kay Brad Willie, walang kahirap-hirap po yun eh. Madali lang pong maipangalan sa iglesia pagka talaga gugustuhin. Amen. Pagka talaga ang leader ay matino at hindi mo kang pera. Amen. Amen po ba? Yan po ang patunay. Na si Brother Willie, hindi sa pera-pera. Hindi ang nasa isip ay magpayaman. Amen. Yung mga nandyan po sa online, amen po ba?
Merong mga nanira sa akin nung araw, gumawa pa ng open letter. Mga galing sa MCGI, lumipat dito sa atin, nakasama ko ng ilang panahon. Tapos nung hindi kami magkasundo dahil hindi ko pinaubra yung mga gusto nilang mangyari, di umalis sa atin. Hinayaan ko lang. Ako pa siniraan. Naglabas ng open letter at yun nga ginagamit ni Brad Eli. Ayan, paniniwalaan nyo ba si Willie Santiago? Basahin nyo yung open letter ni Celso. Yun ang kanyang pinupukol Milyonaryo yan, iniwan si Willie Santiago. Eto ngayon, yung mga sinabi sa open letter na si Willie Santiago, pera-pera lang, nagpapayaman lang. Ano yung nandyan sa titulo? Di ba nakapangalan sa iglesia yung property? Kung ako po ay pera-pera lang, dapat sa aking pangalan yung titulo. Tama po. Tama po ba? O kaya yung open letter na yan na kinakalat at ginagamit laban sa akin, ito yung sagot ko, yung titulo ng lupa. Yung TCT, nakapangalan sa iglesia, hindi kay Brother Willie. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kasi nung araw po, mga kapatid, si Brad Eli, ano sinasabi? Yung mga bagong kapatid na nabautismuhan dito, kung ano man ang inyong nakikitang mga ari-arian, kasama na kayong nagmamay-ari. Di po ba? Sabi ni Brad Eli, hindi pwedeng maisanla, hindi pwedeng maibenta kung hindi pipirma ang 2/3 ng kapatiran. Tama po. Yan ang sinasabi ni Brad Eli, hanggang salita lang. Pero ano nangyayari? Araw ng pasalamat, may tatayo sa entablado. Mananawagan, humahagulgol, umiiyak. Mga kapatid, kailangan nating magtulong-tulong ngayon, magbigayan. Bakit? Maririmata ang pasalamatan kasi po nakasanla. Tama po ba yan? Talaga ho bang nangyari yan? Nangyari yan. Nananawagan sila para manghingi sa mga miyembro kasi ang pasalamatan ay naisanla pala. Sino nagsanla? Si Brad Eli. Asan yung 2/3 na pipirma para maisanla? Wala. Bakit? Kasi ang property nakapangalan kay Brad Eli. Tapos, si Brad Eli abot ng reklamo sa mayor ng Apalit, Pampanga, si Titanco pa nung panahon na yon. Tama po. Sabi ni Brad Eli, masyado tayong ginigipit ni Mayor Titanco ng Apalit, Pampanga. Ang higpit maningil ng buwis. Ba't tayo masyado pinag-iinitan sa pagbabayad ng buwis? Ang ibang iglesia tax exempted. Hindi nagbabayad ng buwis. Tayo lang ang pinag-iinitan, ginigipit ng gobyerno. Ako isip ng isip, ba't nga ba ganun? Ba't mahigpit sa paniningil para magbayad ng buwis ang samahan? Eto na. Noong ang Iglesia ni Cristo sa Net 25, yung antabang daan, ilitaw ang mga tax declaration. Tax declaration, kung kanino nakapangalan yung lupa na kinatatayuan ng pasalamatan, kay Brad Eli pala. Naloko na. Kaya pala dapat magbayad ng buwis, personal na pag-aari ni Brad Eli yung pasalamatan. Ganun. Pero si Brad Eli kung makaiyak, di ba, umiiyak, nagsusumbong sa mga miyembro na masyado na tayong inaapi, ginigipit ng gobyerno, lalo nung panahon ni GMA. Yun ang kanyang himutok Nagtatanim siya ng hatred sa mga miyembro para magalit kay GMA, sa mayor ng Apalit, Pampanga. Ang katotohanan pala, yung mga property, pinangalan ni Brad Eli sa pangalan niya. Ngayon, nung yan mabisto ng antamang daan sa Net 25, sumagot pa si Brad Eli, hindi nilang humingi ng pasensya. Ang sabi ni Brad Eli, mas safe nga ang property pag nasa pangalan ko.
Naloko na. Ayan, di ba? Sabi ni Brother Eli, mas safe pa raw eh. Mas safe pa pag nasa pangalan niya yung property. O kaya ano nangyari mga kapatid, mga ka-Bible study? Pumanaw si Brother Eli. Saang lugar siya? Saang bansa? Sa Brazil. Nagpundar ng mga property sa Brazil. Tama po. May mga mansyon doon. May mga lupain doon. May mga mamahaling sasakyan. Nagtayo pa ng restaurant. Nagtayo pa ng nightclub. Area 52. O ano nangyari mga kapatid sa mga properties na naiwan ni Bradley? Hindi pala sa iglesia yon. Bagamat ang mga pera na pinambili ng mga properties galing dito sa Pilipinas, sa mga miyembro sa Pilipinas. Tama po. Ano nangyari na si Bradley pumanaw? Yung mga property sa Brazil. Sino po ang nagmamay-ari ngayon? Ang kanyang tagapagmana. Sino tagapagmana ni Bradley sa Brazil? Yung kanyang private nurse. Si Ulysses. Oh. Don Jowa. Ayan po mga kapatid, mga ka-Bible study. Sana magising yung mga miyembro, no? Sana magising na sila talagang piniga ng husto rito sa Pilipinas para makapagpadala ng pera kay Brad Eli sa abroad, para magpundar. Kasi nagdadahilan si Brad Eli, bibili ng building para sa mga broadcast. Di ba, no? Yun ang kanyang dinadahilan, broadcast, yan. Nung siya mawala, ayan na, nakita na hindi pala nakapangalan sa MCGI yung mga properties. Personal property ni Brad Eli. Kaya nung siya mawala, sinalo ng tagapagmana. Kahit si KDR walang magawa eh. Hindi niya mahabol kasi may pinanghahawakan itong tagapagmana. Legal siyang tagapagmana ni Brad Eli. May kasulatan, di ba Brad Ray, na sabi ni Brad Eli, pinapakita pa na pag siya'y nawala, yun ay masasalin sa iglesia. Gusto ko lang pong ma-inform kayo, yung kasulatan na yon hindi na po matagpuan. Nowhere to be found. Kasi nag-iisa lang yon at hindi pa notaryado ng abogado. Tapos, at that time, yung samahan ng pangalan sa Tagalog pa ang mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at saligan ng katotohanan sa bansang Pilipinas. Nawala na po yung pangalan na yun eh. Nagpalit-palit na ng pangalan eh. O kaya, baliwala po yung pinapakitang dokumento na pirmado ni Brad Eli, kaya lang hindi notaryado ng abogado. Na lahat ng mga ari-ari ang nasa pangalan niya, sasalin sa iglesia. Wala na yun. Yun ay nilista na sa tubig, Brad Ray. Ngayon, ang masaklap, may pumalit kay Brad Eli, si KDR, yun pa rin ang sistemang ipinagpapatuloy. May mga naipupundar na property, hindi sa iglesia ipinapangalan. Ginagawa nilang personal property. Di ba yung kay Dirac, yung sa Bataan, yan binili ng iglesia para sa paghahanda sa malaking kapighatian. Pero ano nangyari? Ginawa na pong personal na pagmamayari ni KDR. Yun ang malungkot. Naalalaman ko pa yung ibang mga ministro nakikipagsabayan ng magpundar na rin ng ari-arian. Nabalitaan ko, siyempre alam na ng mga ministro ang galawan, di ba? Kung ano ginawa ng mga leader. Sila man, ganun na rin ang ginagawa. Mabalitaan mo yung karpintero, yung alnuwagi sa Magalang, Pampanga. Si Efren, may mansyon sa Australia, may mansyon sa Magalang, Pampanga. Karpintero lang naman yan. O tapos yung dating tindero ng lumpia, si Robert, sa Singapore, may sariling magandang bahay, malaking bahay sa Singapore. Dating tindero lang na lumpia.
Ay, paano nangyari yun? Kaya nga sabi ng mga Exeter, sana Brad Willie pala yung mga iniimbestigahan ngayon na mga ghost project sa gobyerno. Sana ikaw maimbestigahan din ng MCGI. Ang korupsyon ay hindi lang po sa gobyerno, mga kapatid, mga ka-Bible study. Ngayong araw ng linggo, di ba, maraming nakakasang rally. Dahil nga po dyan sa anomalya sa flood control na yan. Ang mga tao doon nakapokus sa korupsyon sa gobyerno. Pero hindi napapansin ng marami, pati sa relihiyon may korupsyon. Pagka ang pastor, ang leader, ang nasa isip, nasa puso ay pera, magpayaman, talagang korap yung iglesia na yon. Ngayon, hindi lang ako papayag sa sinasabi ng iba na lahat ng iglesia salapian, lahat ng iglesia pera-pera. Pasensya na, hindi ako papayag. Kasi ako po, hindi ganun. Ibahin nyo sa ibang mga pastor na yan. Bakit? Itong sinasabi ko, may resibo. Diba, sa panahon ito, ang termino, may resibo. May ebidensya. Ano resibo ko? O ipakita uli yung TCT. Pakita uli yung TCT na yan. Ayan. Yan po ang titulo ng lupang nabili dito po sa Rafaela Homes, Barangay Makinabang, Baliwag, Bulacan. Dito po ngayon nakatayo ang chapel, ang bahay-sambahan. Ngayon, ang nagmamay-ari po ng lupa ng nakatayong bahay-sambahan dito, owner, members of the Church of God in Jesus Christ Universally Incorporated. Ang nagmamay-ari po ang iglesia, ang samahan. Hindi po yan personal na property ni Brother Willie. Dito makikita nyo, yung samahan ang may property, may ari-arian. Yung samahan ng milyonaryo. Amen. Si Brother Willie po, hindi milyonaryo, hindi mayaman. Bakit? Kasi nakita ko naman ang nangyari. Si Brad Eli, nagpayaman na nagpayaman. Nung siya'y mawala, ano nangyari sa inipon niyang kayamanan? Wala rin, di ba? Pinag-away-awayan pa, di ba? Di naman niya nadala sa kanyang libingan. Tama po. Ganon din. Alam ko yung na pagka ako ay mawawala din, aanin ko yung na yan. Yaman na yan. Hindi ko naman madadala yan. Tama po. Ang magandang maiwan ang samahan. At ang samahan ay merong ari-arian. Kaya ang samahan ay magpapatuloy. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Meron na tayong sarili di ba? Naipundar ang iglesia, ang kapatiran. O kahit, halimbawa, mawala si Brad Willie, may papalit, edi itutuloy lang. Tama po. Tapos mawala uli, pumalit sa akin. May magpapatuloy lang. Kasi ito na yung yung samahan Meron tayong physical na structure yung mga nakakaintindi, nakita nila, Brother Willie, hindi talaga, seryoso pala talaga ikaw. Sabi ko, noong araw pa. Akala, akala ako, hindi seryoso sa mga sinasabi ko. Nung sinabi ko na bibili ang church ng lupa, magpapatayo ng chapel, seryoso ko doon. At sa pananampalataya po ako nagsasalita, mga kapatid. Noong tayo makabili ng lupa sa halagang 900,000 pesos, sabi ko, meron na tayong lupa, mga kapatid. Kailangan naman mag-ipon para makapagpatayo. Sabi ko, mga kapatid, gusto nyo pa bang makapag-ipon tayo? Handa pa kayo? Okay pa daw. Sige, mag-ipon po tayo. Nung makaipon na po ng 500,000 pesos, mga kapatid, sabi ko, umpisahan na ang pagtatayo. Si Kapeding, nung madinig yung sinabi ko, medyo napakunot ng noo Pati si Brad Edwin, medyo hinawakan ng noo nung sabi kong may 500,000 pesos na, pwede na mag-umpisa.
Eh di, inumpisahan na ang pagpapagawa. Tapos pinapakita sa akin yung plano. Sabi ko, gusto ko may second floor. Ako, lalo napahawak ng sa noo sila kapedeng. Nung sabi ko, dapat may second floor yan. Eh, 500,000 pesos lang ang hawak. Sabi ko, tuloy yan, tuloy. Eh, di tuloy. Ayun, awa ng Diyos, mga kapatid. Ito, naitayo. Kahit po hindi pa tapos na tapos, napapakinabangan na, nagagamit na. Talagang, sa pananampalataya, mga kapatid, yun ang gumana sa akin, yun ang umiral. Kahit na ang hawak lang po ay kalahating milyon. Inabot nga ng 3 milyon ang nagastos. Paano na nangyari yun? God will provide. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. No, sila kinakabahan na, ako walang kaba. Wala pong nangyari, mga kapatid, na mayroong 1 araw, 2 araw, tigil ang trabaho. 1 linggong walang pagawa. Walang ganun. Tuloy-tuloy ang paggawa, tuloy-tuloy ang pasweldo, tuloy-tuloy ang pagbili ng mga materyales. Paano nangyari yon? Sino nagbigay? Di ang Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kusang loob lang po yan, mga kapatid. Kusang loob na pagbibigay na ginawa ng mga kapatid at ng mga nagmamalasakit. Yung mga nakikinig, natututo sa programa, sumusuporta, sila po ang mga kinasangkapan ng Panginoon para ito pong property na ito na ginagamit natin pagmamayari ng iglesia, nung araw ay pangarap lang, kapedeng. Ha? Pangarap lang na unti-unting tinupad ng Panginoon. Sabi nga nung aking mga kaibigang Pastor Brad Willie, mabilis din 15 taon pa lang yung church. Yan talagang accomplishment na masasabi. Kaya ako, mga kapatid, talagang masarap sa pakiramdam ang aking nararamdaman. Apo, kasi nararamdaman ko ang Diyos hindi naman nagpapabaya. Ang Diyos, mula nang ako po'y umalis sa MCGI, maraming naghangad na ako po'y mapasama, mapahamak at mapariwara. Si Brad Eli unang-una, ang naghangad na ako'y mapasama, mapahamak, mapariwara. Di ba sabi niya, binigay ko kay Satanas yan. Di ba? Masamang tao yan, lalong sasama yan. Pero hindi po gano'n ang nangyari. Pinatunayan ng Diyos, pinatunayan ng pangyayari na mali lahat ng sinabi ni Brad Eli na yon, pati yung mga nanira sa akin, yung mga gumawa ng open letter. Asan sila ngayon? Yung mga nagsabing ako ay pera-pera, nagpapayama lang si Willie Santiago. Hindi ko na kailangan sagutin isa-isa. Tama po. Nandyan na yung titulo Nandyan. Makikita nyo, ang may-ari ng lupa, hindi si Brother Willie, kundi ang iglesia. Ngayon, so much for that, mga kapatid. Yun konting lang yon, konting tawag doon ano tawag doon? Segue lang, no? Tayo po'y pumunta na sa ating paksa. Bakit? Saang mabuting daan nararapat lumakad ang mga taong ibig maligtas ayon sa Biblia. Hindi saang dating daan nararapat lumakad ang mga taong ibig maligtas. Kasi ang dating daan negatibo. Ang dating daan nilakaran ng masasamang tao. Ayon kay Elipas. Ngayon, bakit saang mabuting daan nararapat lumakad ang mga taong ibig maligtas? O basahin natin. Jeremias 6:16. Ito po nakasulat. Ganito ang sabi ng Panginoon, magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo at ipagtanong ninyo ang mga dating landas, kung saan nandoon ang mabuting daan at magsilakad kayo roon. Sino po ang may utos? Di po ba ang Panginoon? Ano utos ng Panginoon? Magsilakad saan? Saang mabuting daan.
Ang mabuting daan ang itinuturo ng Panginoon na daan na dapat nating lakaran. Amen. Ganito ang sabi ng Panginoon. Sino po ang may sabi? Ang Panginoon, hindi si Brad Willie. Ganito ang sabi ng Panginoon, magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo at ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung saan nandoon ang mabuting daan at magsilakad kayo roon at kayo'y mga kakasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Sa Biblia po, mga kapatid, mga ka-Bible study, ang mabuting daan, pag diyan tayo lumakad, sinunod natin ang utos ng Panginoon, ano ang ating masusumpungan? Kapahingahan ng ating mga kaluluwa. Amen. Pagka ikaw po'y nasa ang mabuting daan na, ano po ang mapapasa iyo? Kapahingahan ng kaluluwa. Ngayon, ano ang karugtong na nakasulat? Ngunit kanilang sinabi, hindi kami magsisilakad doon. Mga kapatid, mga ka-Bible study, ano ang realidad, ano katotohanan? Nandyan ang mabuting daan. Ito ang itinuturo ng Panginoon. Diyan, inyuutos ng Panginoon tayo lumakad sa ang mabuting daan. Diyan natin masusumpungan ng kapahingahan ng ating mga kaluluwa. Pero may mga nagsabi, mga tao, hindi kami magsisilakad doon. Tanong ko po sa inyo, meron po ba talagang mga tao ayaw sa ang mabuting daan? Meron. Kaya ako, pag may kausap ako, at ang sinabi, oh, Brother Willie, pagpasensyahan mo na ako, nadala ako kay Brad Eli eh. Ayaw ko munang magrelihiyon. Ako, Eke, mamamahinga na muna. Medyo kasi, ano na rin ako sa Biblia, parang hindi na rin ako naniniwala masyado dyan ngayon. Alam nyo, mga kapatid, ng isang gabi, ma-share ko lang ha. Di kausap ko yung mga exiters. May mga dati rin manggagawa doon, may mga tungkulin sa MCGI. Sila ang posisyon nila ngayon, sila hindi na masyadong naniniwala sa Diyos, hindi na buo. Pati sa Biblia. Nandun na sila sa paniniwalang agnostics, atheists, yung iba ayaw na magrelihiyon. E di, nasa Zoom kami, hahaba na rin ang kwentuhan namin. Di yun sinasabi nila na sila parang nadala na, ayaw na nilang maglingkod sa Diyos. Nung ako'y magsalita, nagulat sila sa sinabi ko Kausap ko si Brad DK Sabi ko, Brad DK, matanong lang kita. Ikaw baka ako nung araw suminta ng ligaw, nagmahal. Ikaw Brad Willie, kilala mo nga yung nagustuhan ko nung araw sabi ko, nung baka akong ikay mabigo sa pag-ibig, umulit ka pa uli. Ay, oo naman, Brad Willie. Siyempre, iba pag tumitibok ang puso. Sabi sa akin ganun. Baka ako mga narito. Ganon din ba kayo? Nung kayo yung nagmahal, nabigo, nasawi sa pag-ibig, pero hindi kayo gumive up. Tuloy pa rin, sumubok pa rin kayo magmahal. Ika Brad Willie, kaya nga salamat at itong kasama ko ngayon sa buhay, talagang magkasundo kami at mahal namin ng isa't isa. Kung sumuko ba ako, hindi ko na siya natagpuan. Hindi nila inaasahan yung sasabihin ko Sabi ko, ganoon pala. Ba't ka ako pagdating sa pag-ibig sa tao, yung pag-ibig sa laman, sa kapwa-tao, kahit ilang beses kang masaktan, hindi ka sumusuko, umuulit ka pa rin. Ba't ka ako yung pag-ibig nyo sa Diyos? Minsan lang kayo ni Brad Eli, hindi na kayo umulit. Nagulat yung mga kasama ko Yung kausap ko sa Zoom, ba't ka ako yung pag-ibig sa Diyos ang tinamaan? Nagloko lang si Soriano, ayaw nyo na sa Diyos. Naku, natigilan po yung mga kausap ko. Sabi ni Brad DK, sapul. Talagang sapul siya
Bakit? Kahit ilang ulit ako'y iyong saktan, hindi kita maaaring iwanan. Anong kanta yun? Kahit, ano? Kahit na ilang tinik ay kaya kong tapakan, kung yan ang paraan upang landas mo'y masundan. Kahit ilang ulit ako'y iyong saktan, hindi kita maaaring iwanan. Kahit ilang awit ay aking aawitin, hanggang ang tinig mo'y maging himig ko na rin. Kahit ilang dagat ang dapat tawirin, higit pa riyan ang aking gagawin. Ayon. Bakit pag sa tao kaya nating Kaya nating umulit, 'di ba Hindi ka susuko. Tama po. Bakit mo yung pag-ibig sa Diyos isinuko agad? Sabi ko si Soriano nagloko, si Soriano ang hindi naging tapat. Bakit sa Diyos kayo ngayon ang Diyos ang binalingan nyo. Naintindihan nyo po ba mga kapatid, mga ka-Bible study? 51 ang nanonood ngayon sa atin. Nakuha niyo po ba yung punto ni Brother Willie? Bakit ba? Sabi ko, sana ako pagka nag-guess, nakakasama ng mga exiters, sana meron kayong matutunan kay Brother Willie, ma-inspired ko kayo. Na si Brother Willie umalis sa MCGI pero nagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Nagpatuloy na ang Biblia panghawakan pa rin ang mga salita ng Diyos sa Biblia, ituro pa rin sa mga tao. Hindi ba kung tutusin dapat ako unang magtampo sa Diyos? Di ba? Kung tutusin ako dapat unang magreklamo. Pero yung ibang mga exiters, mabalitaan ko, ilang taong ka ba kapatid sa MCGI? Brad Willie, 2 taon lang. 2 taon ka lang palang naloko ni Soriano, nagkaganyan ka na. Ako Brad Willie, 6 na buwan. 6 na buwan ka lang naloko nagkaganyan ka na. Ako kung ikwekwento ko sa inyo mga kapatid yung pinagdaanan ko sa ang dating daan. Walang tatalo sa lahat ng dinanas ko. Walang Pagka nga naikikwento ko, nung araw, nakikita niyo si Brad Eli. Pag may nagtanong sa kanya, ako pa sasagutin. May ganun Ipapasa sa akin yung tanong, ako sasagot. Para maalis kay Brad Eli yung camera. Bakit? Kasi magmimerienda si Brad Eli sa oras ng programa. Bibigyan ng lugaw. Ang camera, mawawala kay Brad Eli, ipopokus sa akin. Kasi kumakain ng lugaw si Brad Eli, Brad Ray. Ngayon, pagka kumakain na ng lugaw si Brad Eli, kakain na rin ng lugaw si Brad Danny, Brad Jose, and Sister Luz. Kasi solo ko camera Kung halimbawa, 10 minuto kung nakababad sa camera, sumasagot sa tanong, kumakain sila ng lugaw. Pati yung mga nasa studio, yung mga bisita, kumakain, Ako sumasagot. Pati yung mga yung mga bantay, naglulugaw na rin. Ang maganda ganito, pagkatapos po ng programa, tapos na po yung programa, nakakain ng lugaw ang lahat. Bisita, pati sila Brad Eli. Ako naubusan ng lugaw. Ako gutom. Uuwi ako ng apalit na humahapdi ang sigmura ko dahil gutom ako Wala man lang nakaalalang ipagtabi ka, Yun ang naranasan ko nung araw. Kung ako'y maramdamin lang, hindi na ako pupunta ako ng studio, RJ29 pa, malilita ko dahil nag-commute ako. Pagdating ko, nakasalubong na sa akin si Mel, nakapamewang. Brad Willie, ba't ka na late? Kasi ako, nag-commute lang ako
Ganun ba? Na-traffic kasi ko, Bradman. Baka gusto mo makarating to kay Vice. Ganun pa sasabihin sa'yo. Baka gusto mo makarating to kay Vice. Nabuisit ako. Di marating mo. Sabi kong ganun. Akala maano Marating mo ka ako. Hindi na umulit. Ganon. Ako yung ginawa kong serbisyo doon sa puso ko ginawa. At yun ang nakita ng Diyos, mga kapatid. Nakita ko, ako para magkaroon ng sariling isusuot sa television, yung checkered, polo, yung checkered ng araw. Yun ipapangutang ko pa yun. Yung checkered na polo, hindi ko pinanghihingi kay Bradley yun. Hulugan. Bibili ng checkered na polo sa Kalumpit. Huhulugan ko 50 pesos isang buwan. Akala nyo ba bigay sa akin ni Bradley sinusuot ko? Hindi, sarili kong gastos yun. Pero nakikita ko yung ibang mga kasama ko, binibigyan ng damit. Totoo yun. Kasi, ang gusto kasi nila mangyari ako, manghingi para magkaroon ng utang na loob. Hindi ko ugali yung ganun nang hihingi. Ang nasa loob ko, bigyan mo ko dahil ako'y karapat-dapat naman. Tama po. Yung ginagawa ko naman, hindi naman nila kayang gawin Tama po ba? Tama po ba? Ganun ako. Kaya nung panahon na yon, ako dumidiskarte. Magtitinda ako ng mga paninda. Nakikita ko ng mga miyembro. Kasi ayaw ko nung ako mabaon sa utang na loob. Ayaw ko nang dahil binibigyan ka ni Brad Eli, kahit ano na lang ang makita mong ginagawa niya, pikit mata ka na lang, magbibingi-bingihin ka. Hindi ganon si Brother Willie. Yun ang ibig ko sabihin, mga kapatid. Ako marami kong tiniis dyan sa samahan na yan. Kasi ang ginagawa ko paglilingkod sa Diyos mula sa puso. Mula sa puso. At yun ang nakita ng Diyos. Pag alis ko dyan, sinamahan niya ako. Hindi niya ako pinabayaan. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kasi pinakita sa akin ng Panginoon, ito ang mabuting daan. Dito dapat lumakad ang tao. Ngayon, yung ang mabuting daan na yon, doon masusumpungan ng kapahingahan ng kaluluwa. Ang tanong, sino ang mabuting daan? Basa. Mateo 11, 28, 29, ganito po nakasulat, mga kapatid. Magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo aking papagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Mga kapatid, mga ka-Bible study, saang mabuting daan, nandyan ang kapahingahan ng kaluluwa. Ang ating Panginoong Jesucristo na mag-anyaya sa mga tao, ano sabi niya? Magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Sino po ba sa atin ang nararamdaman yung napapagal tayo, nabibigatan tayo sa ating mga dalahin, pasanin sa buhay? Ito si Jesus Christ, nag-aanyaya. Kayo'y aking papagpapahingahin. Tuloy, pasanin ninyo ang aking pamato at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Na kay Jesus Christ ang kapahingahan ng ating mga kaluluwa. Amen. Saang mabuting daan, nandyan ang kapahingahan ng kaluluwa. Amen. Ibig sabihin, ng mabuting daan, siya si Jesus Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ibig natin na maligtas, ito ang mabuting daan. Nandyan ang Panginoong Hesukristo, sa Kanya tayo lumakad. Amen.
Nasa ang mabuting daan na kay Jesus Christ ang kapahingahan ng kaluluwa. O kaya ako po mga kapatid, mula noong lumakad sa ang mabuting daan, umalis ako sa ang dating daan, naramdaman ko talaga kapahingahan ng kaluluwa. Napahinga rin ang aking isip, napahinga ang aking loob. Nung araw talagang, nung nasa ang dating daan ako pagod, puyat. Tapos ang isip ko nag-aalala rin. Bakit? Naku, ang daming problema. Kahit hindi ko problema, nadadamay ako. Hindi ko maawat ang bibig ni Brad Eli. Naghahamon ng demanda. Dinimanda, damay ako. Tama po. Ha? Tapos nung siya nag-abroad, tinakasan na yung mga kaso, naiwan sa akin. Ha? Inalisan pa ako ng serbisyo ng abogado. Pero salamat sa Diyos, di ako pinabayaan, mga kapatid. Naipanalo yung mga kaso na yun. Amen? Tapos ako noong nagsasalita na ng mga pagtutol, may kinasangkapan si Brad Eli na idemanda ako. Yung nanay ng aking mga anak, pinapakulong ako. Naranasan ko pong matulog sa loob ng bilangguan kasama yung ibang mga nakakulong doon. Alam ko naman wala akong ginawang masama. Yung mga kaso imbento para ako po igipitin. Pero kahit nasa loob ako ng bilangguan, payapa pa rin ang loob ko mga kapatid, di ako nag-aalala. Bakit? Kasi nangako si Jesus Christ masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Yun po mga kapatid, ang aking gustong, kung halimbawa ako salesman, gusto kong i-offer sa inyo. Ha? Kung ako may dalang special offer, yun i-offer sa inyo. Subukan nyo po. Ito ang mabuting daan. Si Jesus Christ. Ito ang itinuturo ng Panginoon. Dito tayo inuutosang lumakad sa ang mabuting daan sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya lang, ang masaklap, merong ayaw. Hindi kami magsisilakad doon. Ayaw kay Jesus Christ, ayaw sa ang mabuting daan. Kaya mga kapatid, sana pagbutihin natin. Kahit man lang sa ating mga mahal sa buhay, mga kamag-anak natin, maituro natin yung ang mabuting daan. Diyan lumakad. Si Jesus Christ ay ating maipakilala sa kanila. Bakit? Kasi hindi tayo pwedeng maligtas pagka tayo hindi kay Jesus Christ dadaan. Amen! Bakit? Basa sa Juan 14:6. Ito po nakasulat, mga kapatid. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." O mga kapatid, mga ka-Bible study, paano tayo makakarating sa Diyos Ama? Paano po? Kailangan tayong dumaan kay Jesus Christ. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Hindi pwedeng makarating sa Ama, sa langit. Hindi ka pwedeng maligtas nang hindi ka dadaan kay Jesus Christ na ang mabuting daan. Kaya mga kapatid, tayo po ba'y lumalakad ngayon sa ang mabuting daan? Lumalakad po ba tayo sa ang mabuting daan? Sino ang mabuting daan? Si Jesus Christ. Ang tanong, sigurado po ba ang ating kaligtasan? Sigurado po ba? Praise the Lord, hallelujah. Kung nasabi ni Senator Marcoleta kay Senator Jinggoy, safe ka na. Tayo naman po, masasabi ko, safe na safe tayo kay Jesus Christ. Amen. Praise the Lord, hallelujah. Natawa ako doon kay Senator Marcoleta nung ulitin niya yun. Talaga safe ka na, may tapik pe. Ay, nako. Sabi ko, ako rin, kaya ko rin sabihin yan. Mas safe na safe tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi siya ang mabuting daan.
Siya ang itinuturo ng Panginoon. Lumakad tayo sa ang mabuting daan. Ang kaligtasan po nasa ang mabuting daan. Sabi ni Jesus Christ, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Anong katunayan? Sa pamamagitan ni Jesus Christ. Tayo nga po mga kapatid, sigurado ang ating kaligtasan, ang ating pagpunta sa Diyos Ama sa langit. Basa dito po sa Hebreo 10:19 hanggang 20, mga kapatid, yamang may kalayaan ngang makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, sa pamamagitan ng daang bago at buhay na kanyang itinalaga sa atin, sa pamamagitan ng tabing sa makatwidbagay sa kanyang laman. Ano po ang dapat nating maintindihan dito, mga kapatid? Sinasabi ng Apostol Pablo, sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, tayo ngayon ay mayroon ng kalayaan na makapasok sa dakong banal. Noong araw kasi sa Israel, hindi ka basta-basta makakalapit sa Diyos. Tama po. Meron pang tinatawag na saserdote. Yun lang ang pwedeng makapasok doon sa dakong kabanal-banalan. Kailangan mong dumaan sa saserdote. Sa Israel. Pero sa mga Kristiyano, mga kapatid, wala nang ganun. Bawat isa sa atin ngayon, meron ng kalayaang makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, yung kanyang dugo na sinakripisyo. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus Christ, meron na tayo ngayong access sa trono ng Diyos sa langit. Amen. Tuloy natin sa 20. Sa pamamagitan ng daang bago at buhay na kanyang itinalaga sa atin, sa pamamagitan ng tabing sa makatwidbagay sa kanyang laman. Natatandaan niyo po, nahapak yung kortina doon sa templo. Yung tabing. Ano ipinapakita nun? Yung katawan ni Jesus Christ, nung yun po ay masaktan, nung yun po ay mabugbog, nung yun po ay mapako sa krus, yun ang nagbigay daan para tayo po'y magkaroon na po ng kalayaang makapasok dun sa dakong banal sa langit. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Naintindihan po ng ating mga Bible study sa online. 61 ang mga nasa YouTube. Ang mabuting daan, ang tunay na bayan ng Diyos na pinamumunuan ni Brother Willie Santiago. Ayan. Purihin ng Panginoon, mga kapatid. Diyan po sa pagkaunawang ibinigay sa inyo. Si Brother Willie, ang pinopromote si Jesus Christ. Amen. Kaya nga ang ating programa, ang mabuting daan. Si Brad Eli, ang pinromote, ang dating daan, yung nilubog sa baha. Tinago na nga ng Diyos nilubog na nga sa baha si Brad Eli napagdisikatahang yun pa ang palutangin. Ngayon, meron pong nagtatanong sa akin, Brother Willie, sugo ka ba ng Diyos? Kasi kung sugo ka ng Diyos, dapat si Brother Eli sugo din. Sabi sa akin, hindi ka pwedeng maging sugo ng Diyos kung si Brother Eli hindi sugo. Sabi sa akin. Alam niyo, sagot ko. Gusto niyo pong malaman ang sagot ko? Wag na lang. Meron kasing ganun pa natin kay Brother Eli Di sabi sa akin, Brother Willie, kung sugo ka ng Diyos, dapat si Brother Eli kilalanin mo sugo. Hindi ka pwedeng maging sugo ng Diyos kasi si Brother Eli hindi mo kikilalanin sugo. Kasi si Brother Eli, kinilala sugo si Nicolas Perez. Kaya sugo si Brother Eli kasi sugo ng Diyos si Perez, sugo din si Brother Eli. Kung si Brother Eli hindi sugo para sa iyo, paano ka magiging sugo? Sabi sa akin.
O, mabigat po ba yung tanong? Mabigat po ba? Mahirap po ba sagutin? Ha? Kapedeng? Ha? Eh, ito sagot ko. Si Pablo kakusugo ng Diyos. Tama. Tama. Ngayon ba ako, itong si Pablo, nung basahin ko, ang kanyang mentor, ang kanyang tagapagturo, si Gamaliel. Gamaliel, doktor ng kautusan, Pariseo, sa relihiyon ng mga Hudyo. Sabi ko, hindi naman sugo ng Diyos si Gamaliel eh. Pero si Pablo, sugo ng Diyos. Natigilay kausap ko eh. Kaya hindi ka ako kailangan para ako'y maging sugo. Si Brad Eli, sugo ng Diyos. Meron ka ako sa Biblia, sugo ng Diyos, pero yung nagturo sa kanya, hindi naman sugo. Si Pablo nga ginamit ko. Diba? Sabi ni Pablo, ako'y nag-aral sa paanan ni Gamaliel, doktor ng kautusan. Hindi naman sugo ng Diyos si Gamaliel. Siya po ay guro, Pariseo, sa relihiyon ng mga Hudyo. Pero si Apostol Pablo, sugo ng Diyos kasi tinawag siya ni Jesus Christ. Ang gumawa kay Apostol Pablo para maging sugo, si Jesus Christ, hindi si Gamaliel. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya hindi ko kailangan dudugtong kay Eli Soriano. Ha? Kukuha ko sa kanya ng aking kumbaga para masabing ako'y sugo, dapat si Soriano kilalanin ko sugo. Hindi. Si Soriano, dumaan lang ako sa kanyang pagtuturo. Amen. Ha? Para ang Biblia aking babasa. Diba? Masanay ako ni Brad Eli. Pero para sa kondisyonis na kailangan sugo si Brad Eli para ako'y sugo din, hindi. Kasi si Jesus Christ ang tumawag sa akin eh. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sulit baka pwede nga pagpunta mo. Sulit na sulit. Ha? Yung mga nanonood sa atin sa online, meron ba kayo natutunan? Kasi ganun yung kanilang sa akin. Parang kinokondisyon ako na dapat si Brad Eli, huwag mong bitawan. Kasi si Perez kinilala ni Brad Eli noong umpisa. Diba, sugo si Perez kay Brad Eli noong umpisa. Pero nung huli, puro si Perez ang mali. Diba, mali si Perez, mali si Perez, mali si kapatid na Perez. Diba, silang namamali sa diwa, darating sa pagkaunawa. Binitawan din ni Brad Eli si Nicolas Perez, di ba? Kaya ako, talaga sinasabi ko, hindi sugo ng Diyos si Brad Eli. Yung ibang mga fanatics na maka-Brad Eli, ayaw doon sa sinasabi ko, bahala kayo. Pwede ba namang sugo yung siya mismo nagpapahiwalay sa mag-asawa? Di ba? Hindi sugo ng Diyos yun na siya mismo mag-uutos, hiwalayan mo asawa mo, bigyan kita ng iba. Paano sugo yun? Sugo ba na Diyos yung nagpatayo ng Area 52? Nightclub? Nagbenta ng alak? Paano sugo na Diyos yan? Yung ibang mga Exeter, kaya hindi ako makasundo kasi para sa kanila si Brad Eli sugo ng Diyos. Si KDR lang hindi. Hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng mga sugo ng Diyos yung mga yan. Nandadaya sa mga tao, nagpapayaman gamit ang salita ng Diyos. Paano mga sugo ng Diyos yan? Ang mga sugo ng Diyos, hindi nabuhay sa karangyaan. Amen. Hindi nagpayaman gamit ang salita ng Diyos. Amen. Yan ang dapat po nating maintindihan. Kay Jesus Christ, siya ang mabuting daan. Sa Kanya tayo dapat lumakad. Sa pamamagitan ni Jesus Christ, makakarating tayo sa Ama, sa langit. Amen. Ngayon, ang tanong, paano ang paglakad sa ang mabuting daan sa ating Panginoong Jesucristo? Kasi siya po ang mabuting daan. Tama po. Paano ang paglakad sa ang mabuting daan sa Panginoong Jesucristo? Huling talata po. Ayan. Basa, Kolosas
2:6 hanggang 7. Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya. O, pakihanda mo yung magandang balita, Biblia na salin. Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya. Para tayo po pala ay makalakad kay Jesus Christ, meron muna tayong dapat unang gawin. Ano po yon? Pagtanggap kay Jesus Christ. Tanggapin si Jesus Christ bilang ating Panginoon. Dapat po kasi ang pagtanggap kay Jesus Christ hindi lang bilang tagapagligtas. Dapat tanggapin din siya bilang Panginoon. Kasi yung iba, tinatanggap lang siya tagapagligtas. Pero hindi bilang Panginoon. Kasi ang sinusunod nila, sarili pa rin nila. Amen. Kung gusto po natin ng kaligtasan, tanggapin si Jesus Christ bilang tagapagligtas at bilang Panginoon. Pag sinabi mong Panginoon mo si Jesus Christ, siya na ang susundin mo. Gagawin mo ang kanyang kagustuhan, ang kanyang kalooban. Amen. Yung mga nasa ang dating daan, ang tinanggap si Brad Eli, hindi si Jesus Christ. Pasensya na kayo ha. Yun lang talagang obserbasyon ko. 19 na taon ako dyan. Ang ginagawa nyo para i-please, bigyang lugod si Brad Eli. Tama po ba? Para si Brad Eli lang ang inyong bigyan ng kaluguran. Hindi naman si Jesus Christ. O ngayon, tayo pong nasa ang mabuting daan. Ang paglakad kay Jesus Christ, ang dapat munang magawa, tanggapin si Jesus Christ bilang Panginoon. Pag natanggap na natin siya bilang Panginoon, ang sabi, magsilakad kayong gayon sa Kanya. O pwede ka na lumakad sa ang mabuting daan. Pagka natanggap mo na si Jesus Christ bilang iyong Panginoon, natanggap mo sa iyong puso. Ngayon, sa magandang balita Biblia, para maintindihan natin yung paglakad. Sapagkat tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon. Tama, check. Ito yung paglakad. Mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Papaano po yung paglakad? Sa ang mabuting daan sa Panginoong Hesukristo, ang paglakad po, yun po yung ating ipapamuhay si Jesus Christ. Yung mga salita ni Jesus Christ, ipapamuhay natin para tayo po maging katulad ni Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kung papaanong namuhay si Jesus Christ sa lupa, sundan natin yon. Yun ang modelo. Namuhay si Jesus Christ, may kababaang loob. Dapat mababang loob. Nabuhay si Jesus Christ, may pag-ibig, may awa. Dapat yan ang ating ipamuhay dito sa lupa. Amen. Namuhay si Jesus Christ, tinatawagan ko yung mga pastor, bilang simple, payak na pamumuhay. Dapat ang pastor, simple lang. Ang pamumuhay, payak lang. Amen. Yung ibang mga pastor, parang networking na ako nakikita ko Dapat lagi may bago sasakyan. Dapat ang sasakyan 5. Hindi mo naman pwedeng sakyan sabay-sabay yan. Tama po. Tapos pagka kailangan ng iparihiso, namumroblema si pastor, sakit pala sa ulo maraming sasakyan. Di ba? Pag may nasira, ipapagawa, di ba? Sabay-sabay nasira, di ba? Malaking gastos. Kasi hindi nyo na pinapamuhay si Jesus Christ. Hindi nyo na sinusundan yung kanyang pamumuhay dito sa lupa. Nagkakaintindihan po. Ang paglakad sa ang mabuting daan kay Jesus Christ, mamuhay tayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Tapos sa talatang 7, magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkakilala sa Kanya
Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpapasalamat sa Diyos. Mga kapatid, yan po yung dapat nating maging paglakad, pamumuhay sa ating Panginoong Hesukristo sa ang mabuting daan. Ano po yon? Dapat tayo magpakatatag, patuloy na lumago sa pagkakilala sa Panginoong Hesukristo, magpakatibay sa pananampalatayang itinuro sa inyo, at lagi kayong magpapasalamat sa Diyos. Mga kapatid, kayo po ba'y matitibay sa pananampalatayang itinuro sa inyo? Hindi ho ba kayo nauuga? Hindi kayo natitinag? At lagi ba kayo nagpapasalamat sa Diyos? Praise the Lord. Hallelujah. Yan po ang ating paksa, at sana na-bless po ang ating mga kapatid, ang ating mga ka-Bible study na nakasama po natin ngayong umaga sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Sige po, at kaunti na lang po yung ating oras. Yung mga mayroon diyang mga sakit, may mga karamdaman, sumabay po sa pagtataas ng ating kanang kamay. Utusan po natin ang mga sakit karamdaman na umalis ngayon sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay. Kayo na po ang magsabi kung ano pong mga sakit karamdaman yan, mga kapatid, mga ka-Bible study. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, inuutosang umalis at mawala sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay, anumang sakit, anumang karamdaman. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan, kasiglahan, kalakasan sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay. Be healed and be restored. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sa lahat po ng tumanggap ng kagalingan mula sa Panginoong Hesukristo, instant healing or gradual healing po ang ating tinanggap na kagalingan. Ipagpasalamat po natin yan sa Panginoong Hesus. Gawa po tayo ng short video testimony or written testimony bilang pasasalamat sa ating Panginoong Hesukristo. Salamat po sa lahat ng ating mga nakasama ngayong umaga, sa inyong oras at sa inyong mga suportang ipinagkakaloob dito po sa ating programa. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Tayo po'y sama-sama po ngayong manalangin, mag-alay ng panalangin ng pagpapasalamat sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, Amang banal na dakila, makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, makapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa dugo ni Jesus, Ama, tanggapin mo po ang aming kausap-pusong pasasalamat sa mabuting pagkakataong ipinagkaloob mo sa araw na ito, na muli kami makapag-aral, matuto ng iyong banal na salita. Ama, salamat po. Kami binigyan mo ng pagkakataon na makalakad sa ang mabuting daan. Matiyak po namin, Ama, ang biyayang kaloob mo na kaligtasan sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong pagmamahal. Salamat, Ama, sa mabuting pagkakataong ipinagkaloob mo sa amin na ikaw ay aming makilala at aming mapaglingkuran. Salamat po ng maraming salamat. Ama, sa mga oras na ito, pagpalain mo po ang lahat ng aming mga mahal sa buhay, mga kaibigan, mga kapwa-tao, maging ang aming mga kaaway na nakinig ng pangangaral ng iyong mga banal na salita. Maawa ka po, Ama, sa bawat isa sa kanila. Liwanagan mo po ang kanilang mga pag-iisip. Ipuin mo po, Ama, ang kanilang mga kalooban. Bigyan mo po sila ng pagkakataon na maunawaan nila ang iyong banal na kalooban. At sa lalong madaling panahon, Ama, silang lahat ay matawag mo
at makasama po namin sa aming mga ginagawang paglilingkod sa iyo. Patuloy mo pong pagpalain ang iyong banal na gawain. Magpadala ka pa ng mga manggagawang makakatulong sa pangangaral at tumawag ka pa ng karagdagang mga kapatid na magmamalasakit at magtataguyod sa iyong banal na gawain. Ama, pagpalain mo rin po ang lahat ng mga nagmamalasakit, mga sumusuporta upang makapagpatuloy ang pangangaral ng iyong mga banal na salita. Pagpalain mo po, Ama, ang aming mga kabuhayan, negosyo, hanap buhay, ang aming mga trabaho. Gawin mo po kami, Ama, daluyan ng iyong pagpapala sa iyong iglesia at sa aming mga mahal sa buhay. Ama, basbasan mo rin po kaming mga magkakapatid na lumalapit sa iyong luklukan ng biyaya. Magmula sa mga may katandaan na sa buhay, sa bawat mag-asawa, sa mga binata at mga dalaga, hanggang sa aming mga anak na ipinagkatiwala mo po sa aming mga pananagutan. Ama, nakikilala mo po ang bawat isa sa amin, ang mga nilalaman ng aming mga puso. Alam mo rin, Ama, ang mga problema na aming pinagdaraanan sa kasalukuyan. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob mo po, Ama, ang mga solusyon, sagot sa aming mga problema pinagdaraanan. Sa dugo ni Jesus, patuloy mo pong bigyan ng kagalingan ang aming mga sakit at mga karamdaman, pati na sa aming mga mahal sa buhay. Amang banal, sa aming pagtatapos ngayong umaga, sa aming pansamantalang paghihiwa-hiwalay, sa aming mga paglalakbay na gagawin sa dugo ni Jesus, patuloy mo pong ipagkaloob sa amin, Ama, ang iyong proteksyon. Ingatan mo po kami, ilayo sa lahat ng kapahamakan, sa kamay ng masasamang tao, sa kapangyarihan ng masasamang espiritu. Ama, ang aming mga anak, saan man sila naroroon, abutin mo pong palagi ng iyong mapagpalang mga kamay. Huwag mo pong pabayaan ang aming mga anak ay mapariwara, maligaw ng landas, magdilim ang kanilang mga pag-iisip. Ipagkaloob mo po, Ama, ng aming mga anak ay aming maakay at makasama po namin sa aming mga paglilingkod sa iyo. Sumasampalataya kami ng buong puso. Ang lahat ng aming mga kahilingan ay yun na pong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Salamat po, Diyos Ama. Salamat po, Diyos Espiritu Santo. Salamat po sa pangalan ng aming Diyos at Panginoong Jesucristo. Amen. Salamat po sa lahat ng ating mga kapatid, mga ka-Bible study na nakasama natin ngayong umaga. Hanggang sa mga susunod po, kung loloobin ng Panginoon, tuloy-tuloy po tayo dito po sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos, yung ating pang-Martes at pang-Webes na schedule, alas 9 po ng gabi. Sige po, paalam na po sa inyong lahat. Patuloy po tayong ingatan at pagpalain ng ating Panginoon. God bless po.